Praise God. So praise God for this day. And thank you so much for those who are laboring. Salamat sa mga nagluto. Amen. Salamat kayo. So nganong naamantay Pastors Sunday? Para mahinumdom ang mga membro nga naamoy pastor. Simple kay ba? No? Kay lisod man, i-appreciate lang nato ang pastor sa Pastor Sunday. So, importante kayo nga makahibaw mo nga namoy pastor. That you will be reminded always that you have a pastor in your life. Now, how important pastor sa imong kinabuhi? How important the pastor for your life? Unsa na siya ka-importante mo? Apil na siya sa atong point karon, pero dili na siya mo hisgutan gyud nato kinatibuk-an adlaw karon. But it is going to be part of the message this morning. So, ang atong isgutan is we are already in success number 25. Number 25. I'm hoping makaabot ko ani bisag 50 lang. Okay, isugdan ni nako at the age of 50. So bisag 50 lang kabuok, halfway nako sa success. So in the Bible, we can see a lot of success stories. Makita na to. And sometimes, ato lang malabyan. Pero kung ato yung tutukan yun, daghan kay mga success stories nga pwede na to ma-adapt. Kay ang kaning Bible magod, gihatag si sa tua para ikinabuhi na to. Ma-experience na to kung sa mga panghitabo diri. So, kung dili na to na sila tagaag closer look, mahog na sila pastime sa atong pagbasa. Amen? So karon natay hisgutan karon mga kaigsunan. And the title of our message this morning is Biblical Instructions to a Successful Life. Biblical Instructions to a Successful Life. And our text would be in Hebrews. Palihog ko, Hebrews chapter 13. Atong basahon, 20 to 21. Let's all stand together, please. Atong basahon. Go. Now, the God of peace that brought again from the dead our Lord Jesus, that great shepherd of the sheep, through the blood of the everlasting covenant, make you perfect in every good work to do His will, working in you that which is well-pleasing in His sight, through Jesus Christ, to whom be glory forever and ever. Heavenly Father, we thank you, Lord, for this morning. Thank you for these verses, O God, nga among gibasa karon. I pray that you will teach us this morning, O God, how to become successful sa among kinabuhi. Since gitagaan namin nimo og mga lagda, Lord, sa imong pulong, o gitagaan namin nimo og balang espiritu to help us understand your ways. Tabangi mi, Lord, nga ang imong kabubuton, maogi among matutukan sa among kinabuhi. And help us, dear God, to avoid the ways of the devil, nga mao iyang gilatag usab sa among atubangan, in which kami matintal o maingganyo sa paglakaw diha sa iyang pamaagi. Help us, Lord. Protect us through the power of the Holy Spirit, and cover us with your precious blood, O Lord, as we listen to the message this morning. Thank you, Lord. Please use me, empower me once again. For your glory we pray in Jesus' name. Amen. You may take your seat, please. The Bible is telling us this morning nga naay will of God. Naay kabubuton sa Ginoo, ug ang tinguha sa Ginoo is that His people will do His will. Amen. Ang tinguha sa Ginoo nga tumano nato ang iyang kabubuton. Ang gusto sa Ginoo nga makita niya ang iyang mga anak nga nagsunod sa iyang gusto. And how God make that happen. Lisod man na, lisod. Giunsa man na niya nga mahimo siyang posible. Nga dili siya mahimong lisod para nato. According to verse number 21, ingon sa Bible, make you perfect in every good work to do His will. It is not you. It is God. Ang ato lang is to surrender our life to the Lord and to obey whatever He says and wanted us to do.
Nahimong lisod ang pagka-perfect, nahimong lisod ang paglakaw sa kabubuton sa Ginoo simply because first, we do not listen. Second, we listen but we do not understand. Amen? Third, we listen and understand but we do not obey. Mauna ang problema. Mauna ang kinabuhi sa mga Kristiyanon, dili na nahimong malipayon tungod kay ang giandam unta sa Ginoo nga kinabuhi sa mga Kristiyanon, dili lang kay malipayon, kundili joyful gyud. Labaw ba ng joyful kaysa malipayon? Di ba kanang malipay lang ka? That's you can be happy sa unsay makita nimo nga makapalingaw nimo, but you know, joy bisan wa pay maglingaw nimo diha, bisag wa pay kanang mga salida kay mo tan-awon nga mga comedy. Bisag ikaw ra usa naglingkod ka, joy, you can still feel it. Magbasa ka sa Bible, ma-feel nimo ang joy. When you serve the Lord, ma-feel nimo ang joy. Lahi gyud siya. Na kung ma-experience nimo, let me use the word, maka-addict gyud siya. Mao na daghan mga tao moingon nga nabuang naman tingay ka, unsa man ang inyuhag ka lang simbahan, boring man na, nganong malipayon man kay ka mag-ana diha. Mo nagingon ni Apostle Paul, bahala nag-ingnog kong buang basta nabuang ko diha sa Ginoo. Mo na makaingon na atong loved ones nga wa kasabot sa pulong sa Ginoo. Grabe ninyo oy, di mo pulan og inatubang dinha. Di ka pulan ni sigbasa ang Bible. Makabuang biya na. Mo na ilang tanaw makabuang ngano man. Laliman ka magngisi ka ikaw ra usa. Mag-istorya ka, ikaw ra usa. Nga naman, nag-istorya ka sa Ginoo. Amen? Unya, bisag naa kay problema, mukatawag yapon ka. Muna na mga adik sa Ginoo. Amen? Tanaw na ko na adik po sa kalibutan. That's the same thing. Na-adik sa siyabo. Di na magkatawa, oy, magsiga ang mata, maghinuknok. Pero nailhanan, ninduting ma-addict ta sa Ginoo mga kaigsunan. And that is what God wanted us to become. Ngano man, ingon sa Bible, ngano iyam nang buhaton, nag-work siya sa atong kinabuhi. Na tanawa, working in you that which is well-pleasing in His sight. Gusto niya malipay siya sa atong kinabuhi. O ikaw, kinsa may gusto nimo malipay? Ang nagbuhat nimo o ang naningkamot o guba nimo? Atong lipayo na nagbuhat na to eh. Amen? Nagingon pa magani ang Bible, ikaw karon nga luwas na ka, ang imong kinabuhi, ngadto nimo ihatag sa naghatag sa kinabuhi nimo. Kato sa nagluwas nimo ba, biyain na kanang naguba nimo. To whom be glory forever and ever. So, unsa may mga instructions? Number one, be not forgetful to entertain strangers. Ang atong mga points naragyod diri sa mga verses atong basahon. Be not forgetful to entertain strangers. Ngano man, kay kana mga strangers, according to the Bible, basin nagtakuban na sila nga mga anghel. Amen. Mao na nga, para mabuhat ni nato, actually, kaning tanan nga mga instructions, nga gihatag sa Ginoo, mabuhat ni nato, if the love of God that we received, ato lang ipadayon. Ana ra siya kasayon. Amen? We don't understand about real love. Kanang true love ba? Huwag kita kasabot, ana. But nakadawat manggudta diha sa Ginoo, anang gugma nga di masabtan. Nalimag ka, nagpakamatay, naghatag siyang kinabuhi para sa mga badlungon. Nga explain sa Bible, lisod manggani mangita ug maghatag siyang kinabuhi para sa mga buutan. Lisod oy. Kamatayon na guna. Bible na po yung nag-ingon, ana. Pero nag-ingon ang Bible, mga kaigsunan, but we have Christ who died for the ungodly. Gugma na, igsuon, gugma. Unya mo, nagipaambit sa Ginoo nato. Ang iyarag yung ingon, nato, ipadayon ng gugma ha. Di lagi mo maglisod. Na? Verse 1 and 2. Chapter 13, verse 1 and 2. Ingon sa Bible, let brotherly love continue. Let brotherly love continue. Ipadayon lang na, kanang love, gikan actually sa Ginoo.
Ingon's Bible, be not forgetful to entertain strangers, for thereby some have entertained angels unawares. Sometimes, itry ta sa Ginoo, mga kaigsunan, kung ni-penetrate na ba ang characteristic ni Christ in you. Nalay mo kalit o abot diha, o niya pagkahuman, tandugon ang imo kasing-kasing ba? Nadili ka na misig pangablit ni mo. Pero nagi time nga, bisag di ka kabliton, makakita lang ka ba? Unya, mupasbay sa mong atubangan, unya, itouch ka. Stranger. Or nangutana ni mo, ni doon ni mo. Stranger. Unya, di ni mo ginapansin. Okay lang ni mo. Basig angel na. Amen? Nya, daghan naman kayong budol-budol ron, pastor. Basig mailad na ba? Mga igsoon. Ang pulong sa Ginoo, mo protect nimo. Kung gibuhat na nimo, nituman ka niya. God will protect you. Amen? So, una nga instruction nga gihatag sa Ginoo para mahimo kang successful sa imong kinabuhi. Ayaw pagminaot sa mga wa nimo na ilhi. Abi kay wa ka nakaila o niya kuan pagyud ka nang uyamot pagyud kay gnaw, imo na dayong isnaban. Usahay kita, we are so judgmental when we look at people. Mga igsoon, kung makaya nimo muser ngadto sa mga diniktay, dapat kaya pug kang muser ngadto sa mga nagkagutay-gutay. Because what's the difference? It's only clothing, it's only money. The difference, ang pinaka-importante nga naa factor makaigsunan sa usa ka tawo nga imo kilala na respeto, gianak siya. Gianak siya. Tao siya. It doesn't matter unsa iya naabot, it doesn't matter unsa iyahang unsa iya achievement sa kinabuhi. Di gyud na mo matter. No, kinabi ay mga tao nga mas achiever unta siya, pero napasagdan lang siya. Deprived ba? Na-deprive siya sa iyahang support. Walay support gikan sa parents, ingonana or nahimo siyang ilo nga sayo sa iyahang kinabuhi. Bata pala siya, wala siya ginikanan. O kinsa may mga bata anak nga kuandi 50-50 iyahang kalampusan. Ang Bible nag-instruct ni nato, if you are a child of God today, treat everyone equally. Pag lalaki, sir. Pag babae, ma'am. Kana ra gyud din nimo parehason. Pero estado sa kinabuhi, ayaw gyud in taon og usba ang imong treatment tungod sa estado. No, usay, yes, mobalibad na kana mga janitor niya imong sir. Ay nako sir, oy, aun siya magusto nimo, ma'am. Aw sir na lang. Nga naman, they deserve it. Deserving tanan nga imong tagaan og isakto nga pagtagad mga igsoon. Amen? So kung mabuhat na nimo, pasar ka. Unang instruction, pasar. Now, number 2, remember them that are in bonds and in adversity. Remember them that are in bonds and in adversity. Unsa man ang in bonds? Mga napriso. So, na mga literal nga napriso. Naapoy mga literal sad napriso sa gawa sa prisuhan sa city jail. Napriso ka sa imong kaugalingon nga mga plano sa kinabuhi. Napriso ka sa imong kaugalingon nga pagpangita o kinabuhi. A lot of people are in bonds nga dili sila available diha sa Ginoo. Ingon sa Bible, remember them. Hinumdumi sila. Muna diri, ginabadlong ginanako mga piniriso. Gihinumduman, gin mo pirmi sa Ginoo. Amen? Because God loves you. Ngano, magpabili magkaprisuhan na may field nga gisugo sa Ginoo. Trabahua ang akong field. Now, my field is empty. Why? Because my people are in prison.
Napriso sila. What about adversity? Unsa man ning adversity? Kani mga tao nga naa sa adversity, unsa man ni sila? Mao ni ang mga nisagubang og kapaitan sa kinabuhi. Nasakit, na disgrasya. Mga tao nga naa sa kapig-ot sa kinabuhi. Ato basahon ang verse mga igsoon. In verse number 3. The Bible says, "Remember them that are in bonds, as bound with them, and them which suffer adversity, as being yourselves also in the body." Grabe og kuno kanang level. Muna gigamit ani nga word igsoon is empathy. I-feel nimo ang iyang gi-feel. Before you judge people, i-feel usa ang iyang gi-feel. Alright? So nganong napriso man na siya? So kanang kaybaw ka, kasabot ka ayaw diretso nga ikaw piniriso ka, ako di. Nganong napriso man na siya? No? Kaya daghan na mga tao nga wa sad siya kasabot, nganong napriso siya. Di ba? Kamo nakasabot mo nganong kamong mga nasa prisuhan. Nganong napriso man mo? Lingi-lingi dito way mga trabaho. Priso sila. Doy, nagtuo mo nga, abig wa kay trabaho, wa ka na priso? Ang tanan nga wala sa pagpangalagad sa Ginoo, piniriso. Because ang gitawag na sa Ginoo free man are those who are serving God. Nagkapait sa imong prisuhan, wala ka pakana. Arang-arang to na priso sa trabaho, kaya na sila pagkaon. Ang napriso nga way trabaho, napriso ra sa iyang kaugalingon nga dagan sa kinabuhi. So ato lang hinumduman mga igsoon kana mga tawhana, daghan kay na sa atong kinabuhi. If you want to be successful, be kind to them. Not to the point nga imo silang pa-abuse. But you need to feel them. Amen? You need to feel their pain. Kaya mo may gingon sa Bible, as bound with them. So, imo pagpamadlong, dapat ma-feel nila, nga na-feel nimo ang ilang na-feel. Di ba? Dili pareha atong kuan ba, katong kauban sa Samaritan man, yun siya nga, pasaylo ako Lord, nga ako, di ba, ang Samaritan, nagampo siya nga, nangayag yung siya pasaylo, ang katong usa niyon, salamat kay Lord, di ko pareha ni tawhana. Nga na ba, klase? Di ba? Publican di ay katong publican. Kauban sa kuan, kauban sa Pharisees, ang Pharisees in town, si Panaway. Salamat kay Lord, di ko pariha aning publican. Dili ta mag-ingon na. Pasalamat ta sa Ginoo mga igsoon nga giluwas ta, na natay privilege to ask and call God anytime. We are so blessed. Kanang pagkaluwas palagdaan, we are so blessed. Unya pagkahuman din nato gamito ni atong pagka-blessed. So, kana instruction number 2. Batia ang kasakit sa uban. Number 3. Honor your marriage. Honor your marriage. O mga minyo, isang kamot. Minyo. Kinsa ninyo nakaingon? Paita, anong minyo. Kinsa ninyo gabasol mo, nganong nagminyo mo? Ha? Sige, i-text lang na ko niya. Ay lagi sa kamot. No, padidi pa mo, pero mag-away mo, may yun na nga, basol dyan ko, gano'n naging medyo, di ba? Uli lang ko! Di ba, nahitabo yun na sa kami niyon? Away, oy, grabe, mura ginagmanok. Dili ni mo na malikayan. Naag yun na mga lalis, away, but it doesn't mean
that you will not honor your marriage. Because marriage is balaan. It is God's kanang working, kaning marriage. So kung dili na nimo ma-honor ang imong marriage, ang yawa mga kaigsunan, grabe naghuwat na nimo. Naghuwat na nimo. Adto ta basa ta verse number 4. Marriage, look at verse number 4. Marriage is honorable in all. Bisag unsa klaseng sitwasyon sa kinabuhi, ingon sa Bible, in all. Sa marriage, dili siya puros lang hayahay. Naapoy gutom. Do you agree? Naapoy lalis. Naay luuray. Naay muragwa diha ang usa, pero naagod. Naay mga lonely is the night. Nga naman, ang usa nagatubang sa north, ang usa nagatubang sa south. We are so near, yet we are so far. Nakasuway mo na. Grabe niya, binirahay pa og habol. Anong di na lang yun magsikit? Wa may laing habol. Paita, no? Naagi na kanang mga magkaon unya murag way kauban. Di ba? Labi na ni kanang minyo na mo, naanad ka timplag kape, unya ikaw man, magtimpla kag imuha. Magkagubot na. Inga na ba, di malikayan, naagi na yung mga misunderstanding. Kita mismo, nga nahatagan ana nga privilege of marriage. Let's honor our marriage. Amen? Ayaw buka. Kay bisan tuod kontrata na mga igsoon. Unya kontrata pag yun. Duha na ka kontrata. Walay expiration na. So dapat ka ng usa ka kontrata, maunay imong ipa-expired. Kaya ang una nga kontrata nga inyong gipirmahan dito at tubangan sa pagkasal, mautoy kontrata nga walay expiration. O, nabuhat mong laing kontrata. Sige mong away. Kontrata. Kana mo ipa-expire. Honor the first contract. Amen? Honor good. Because marriage is honorable in all. In all. Sa tanan mga naitabo sa imong kinabuhi, mga kaigsunan, honorable yun ning kami niyon. Ato tiwason. And the bed undefiled. O siya pasabot na lang, the bed undefiled. Inyo ra yun ang duha. Dili kay iniglakaw ni Mister. Si Silingan, mupuli. What mo gi-honor inyong marriage? But whoremongers and adulterers, God will judge. Kinsa man yung whoremongers? Ano yung mga womanizers? Kanin daghag listahan. No, daghag reserve. Unsa ka? Sakyanan? Kinalang kag mga reserba ligid. God will judge, the Bible says. Whoremongers, and adulterers. God will judge. It will dishonor your marriage. So tiyan mo mga kaigsunan, fragile na ba ni ang kaning marriage? Pwede ni mabuak? Ampingana ni siya. And the only thing that can take care of marriage is love. Gugma. Mo na nga, tungod kay siya, pwede man siya mabuak. Ang kanang gugma mo na siya shock absorb sa tanang mga problema. Shock absorber ba? Mo na ka na mga mahalon kay sakyanan. Grabe oy, moagig libaong. Ang ligid na gikapoy. Pero ang mga nasa sud, wag yun kapuya, nga naman, mura na magwa.
Di ba? Ang ligid mo ray mo duwa, ngano man tungod to sa shock absorber. Inigbundak, di ka ibalik dito ba? Sawon ka, kuptan ka, di ka man ihinay ka og sakag balik. Mo na shock absorber. Parihara sa na, pag naay gugma, mo na mo shock absorb. Na kay na dunggan nga, wa ka ganahi. Agoy, ang gugma, mo na mo saw, ibalik na, hinay na. Dili kay, abi kay gitos man sa imong asawa, gispaikan day nimo. Sana balibol? Nami usay, mga asawa manguna ba? Tusan jud ka ba? Ha? Ha? Lagon kay mga bana. Usahay ingon nanaon pag duwa sa yawa, gubon niya ang marriage. But remember, marriage is honorable in all. So honor your marriage. Katong wala pa namin yo, ayaw mong pataka og sud nga wa mo kasabot unsa nang marriage. Kaya ang inyo ra gyung gipreparahan wedding. Wedding is not marriage. Wedding is wedding. After the wedding, divorce. Pwede. Di ba? Ang marriage mo'y inyong pangandaman. Dili ang wedding. Tanawa, pila inyong gitigom para sa wedding. Oh. Anak ko'y 100,000, may among goal. Hapit namin naabot. Pila inyong gitigom para sa marriage. Wa kay pundo. Muna magbinugo ang mga tao ba? Dako kay gasto sa wedding. Unya, di na ba ni mo please na lang manambong? Di ba? May na to, pauso ka ba? Kasal ni mo. Unya, ka man, na entrance. No gift required, pero na entrance fee. 3,000 per head. Okay na eh. Okay na na. Mangimbitar din kag 300 ka buok. Unya mo gasto ra ka per head sa kaon to 50. Barat kayo. Pero gamay na 3,000, no? Puslan man. Dakin na lang ninyo. Okay, siya nagplanog ninyo diha. Try. Entrance fee. Unya, ni pangaon na pa'y presyo ang mga pagkaon. Sana ni kasala. Di ba? Mugasto ka, bongga sa wedding. Hinumdumi, inigmata ninyo, humana inyong wedding. Ang imo ng giatubang is the reality, the married life. Ngamoy mo, dapat imong pangandaman og dugay. Pangandam na mo. No? As young as Akihiro. Ngano, asam na ka pa dong? Pagkapari. Ha? Asama, magpari mo? O magpastor, requirement ba na asawa? So, padung yun mo maminyo. Nganong di man na lang ni mo pangandaman og sayo para dili na kay kahanguson, igabot sa unahan? Because there's a lot of things to prepare emotionally, spiritually, financially. So maybe at your age, Timothy, Akihiro, at your age, financially, di pa kayo, pero kani emotionally, spiritually, prepare. Bata pa, dili man maningkamot og tuon. Mo bitaw ni kaning ato ang discipleship mga kaigsuonan. Karon nalipay ko kay si Timothy, maminaw mensahe, seryoso na kayo. Balik-balikon pa. Dili na ingon ana sa una. Maminaw na, ligo-ligo na. Maminaw gyapon, pero nagyapon siya masabtan. Pero kung imong pasyero, hindi kay kasyer. Pero karon, concentrate ka ayo, nigibalik-balik pa dyan. Una na ba, apot na sa inyo mga anak ha, kabantay mo mo, umbalasig wala gihapon ninyo gimonitor. Kaya wala sila itudlo, diri, kabot diri. Dapat inyo na silang i-guide mga kaigsunan. Now is the best time. Young people, now is the best time to prepare your spiritual life
your emotional life para padung sa kaminyoon. Kay mo abot yun panahon na nga maminyo gyud mo. Nasabtan, dili kay kiat-kiat lang, bata, let's enjoy life. Pero di mag-enjoy ka, wa man lagi bawal. Ang imo lang, be emotionally prepared and spiritually prepared. Kay ngano, kay baw mo, daghan kag bawnon nga mga kasipyatan sa kanang about love sa imong marriage, maagian na nimo sa unahan, puros na libaong. Kanang mga wrong decision nimo about love. Puros na libaong. Nasabtan na to. Labi na nakaanak ka diri, nakaanak ka dito, nakaanak na kadakong problema nimo anak. Nya lipay pa ka kay naipsutan nimo tanan. Na? Ang sakit unya nang mahitabo, nagkakita imong anak ug anak. Lukso ng dugo. Gaan lagi akong buot nimo. Miusan ang usa, lagi ako pud. Igsuon day sila. Posible ba na? Posible na. Mo na nga importante kayo. Ayaw ka ng dali-dalia ang marriage because this is honorable. You need to prepare. Kitang mga naminyo na, atong i-honor atong marriage. Oh, di magdali-dali ha? Learn marriage. I don't be too much excited about wedding. I'm not excited. That's only one day. Long preparation. Only, not even whole day. Pagkakajuta rin yun na, magdali pa yun ang mag-solemnize. Di ba? Kadyot na dyan kayo nagkasal. Ambot na lang ninyo niya. Dugay kayo mo nag-prepare, anak. Preparahi ang kaminyoon. Dili ang kasal. Alright? Sunod. Number 4. Let your conversation be without covetousness. So, instruction sa Ginoo. Okay? Para mahimo kang successful sa imong kinabuhi. Verse number 5 and 6. The Bible says, let your conversation be without covetousness. And be content with such things as ye have, for He hath said, I will never leave thee nor forsake thee. Kasi ba naghihidiya? God. Ang instruction, mga igsoon, kung gusto ka mahimong successful sa kinabuhi, be content. It will not bother you in fighting for your victory. Be content. Muna inaan mo, be content. Come on. Do not be covetous. Be content. I-enjoy lang sana. Nani mo, i-enjoy lang sana. Be content. Kay kaning pagka-kontento, malipay na kag unsay nani mo. Di ba? Kalindot ra ana. Amen? Kontento lang. Kay kanang contented ka sa kinabuhi, ang imong gipadayag sa kalibutan, nindot kayo. Di ko mahadlok kung unsay nasa unahan. Kontento man ko karon. I will just do what needs to be done. Unya, I need to be contented with my life. Ang imong gi-publish ana mga kaigsunan, ay mo pagsalig to as Ginoo. Whatever happens in the future, it is in the Lord's hand. I will do my best today. Tanawa sa verse number 6. So that we may boldly say, the Lord is my helper, and I will not fear what man shall do unto me. Kanindot sa imong gipasundayag kung contented ka. Next, number 5. Be not carried about with diverse and strange doctrines. Bantay mo ani. Bantay mo ani. Mga igsoon, right doctrine and strange doctrine. Daghan na sila ang kanang strange doctrine. But there's only one which is right, and that is in the Lord. Alright? Pero, bisan to daghan ng mga strange doctrine, ang puntarya ana mga kaigsunan is only one place. Unsa man na? Body. Na? Contentment of the flesh. Mao na siya ang puntarya gyud. Pero may kag right doctrine, spiritual. Ang igo sa right doctrine is spiritual. Dili physical, dili kanang outward lang.
Kundili tinud-an na gyud ang life gyud nga tinuod. Mo na ang spirit is more important than the body. Gisulti na daan mga igsoon sa book of Matthew. Alright, basahon na to please. Arita sa verse number 9. 8 and 9. The Bible says, Jesus Christ the same yesterday and today and forever. Do you believe? Tinuod niya mga igsoon. Kung kinsa siya sa una, Moses siya karon. Moses siya unya. So meaning, gipasayon ang angay natong buhaton karon. Let's learn unsay nahitabo sa Bible. Let's learn Christ here in the Bible. Di ato i-apply karon. Simple kayo para dili ta masipyat mga kaigsunan ani mga strange doctrine. Do not be carried away. Usahay believe kay ka, may kay manudlo, may kay mo kwan mo paklig Bible. Pirti kang practice ana. Di ba? Pero kung mututok lang yung ka diri sa Bible, dili ka maila, dili ka malingla ang mga strange doctrine, mga kaigsunan, nga ang puntarya is your flesh. Mabito na dagang kay mailad, tungod kay ganahan kay ka maminaw, malipay ka kay gi-appreciate ka, malipay ka kay kanang gipakpakan ka, malipay ka kay ikaw ni sikat ka. But the right doctrine, hilom lang pero nangausab ang kinabuhi sa mga tao. Muna importante, ano man, ang changes magod should come from within. Do not let your changes start from the outside. Kay matabo ana, inigabot ana, magsumpaki na sa imong inner, mugawas gyapon ka nga worst. Samot na ni samot. Ang working sa tinuod nga doktrina is from within. Unya, manggawas na yon ang mga fruit of the Spirit. Ang fruit, dili na mag-una. Manggawas na yun siya, kay mo may imong gitanom diha, ang pulong sa Ginoo, inigawas na nindot kayo. Mo na siya ang mahitabo sa mga Kristohanon. So siya, parihara siya sa una, karon ug sa umaabot. Instruction, verse number 9. Be not carried about with diverse and strange doctrines. For it is a good thing that the heart be established with grace. Inumdumin na. Linyahin ang with grace, not with meats, which have no profit or which have not profited them that have been occupied therein. Pag na-occupied na ka, nga focus na ka sa imong flesh, mga igsoon, puro sara, pagkaon, na panginahanglan sa lawas, ang imong gipangita, ang ending sa imong kinabuhi, you profit nothing. Pero kung tutukan nimo mga igsoon, ang insakto nga doktrina, it will build you. It will make you the kind of person that can honor God. Na unsa man ka kind of life nga maka-honor sa Ginoo. That you become a blessing to others. Nahimo ka nga kanabitong kadaganan sa mga taong nanginaglan. And you are introducing Christ, not yourself. Kaya naman say kadaganan, pero kanang naada ito'y kanang hidden agenda. Kadaganan, pero usa ka adlaw, mubaws ko kaning Kristohanon nga pagtabang, baslan kag sadi, why problema? Di ba kay ansakto gyud spiritual mga kaigsunan nga pagtabang? For example, gitabangan nako si Sherwin. Unya, si Sherwin di siya kinahanglan mobaws nako. Kung gusto ka mobaws, do it to others also. Puro siya spirituhanon nga pagtabang. Dili ta mangandoy nga balikan ta og kaayo. Ang atong ang nindot ana nga ikaw pud buhatan na sa uban. Mao na nay kalipay sa mga tawo nga tinuod nakadawat sa doktrina. Amen. Kay pagkuan man na pagpakuyanap sa gugma sa Ginoo. Dili kay mura ta ga-invest aron sayop na. Mo nay kasagaran, mo nay worldly nga klase nga tabang. Alright? Pero normal masada nga balikan kag kaayo sa mga tawo nga nagbuhat og kaayo nimo. That's normal. Ayo sa nagbalibari pod. Kay bati masada. No, ni ani ra ka ba sa imong kaayo
Nya mo abot pa maganina nga hasta mga anak na nila nagka-close tungod sa kanabitawng banding sa mga parents. Normal na siya mga kaigsunan. Pero kanang intentionally gibuhat nimo kaayo ana niya para imong paninglon kay nundom ka unsa di ka nindagan sa dag ikaw nagkamang. Lima ka na pangutana di nindagan sa panahon nga ikaw nagkamang. So na pag ano man mga tao nga lain og utok ba, dili na matakdo. Oh. Dili ka pwede maningil. Ngano man, because it is done with Christ. Naitabo ba nga si Kristo naningil? Sa iyang mga apostoles, iya pa magiingnan kanang mamiyagin mo nako. Ang espirituhano na itong kinabuhi, mga igsoon, mahimo lang ni siya, may tabo lang ni siya, unsay gisulti diri. Kung nibilib ta, kang Christ nga siya, kanang parihara sa una, karon og sa umaabot, walay usab. Uy, kausaban yun. So, ang kanang imuhang intention to help nga kanang bitong kinasing-kasing, di na siya mo fade. Hantod gina dito sa unahan. Ngano man, it is done by Christ. Di ba? Siya mo perfect sa imong good works. So, muna igsoon. Be not carried about with diverse strange doctrines. O say, focus na ng strange doctrine? Meats. Pero asa tagi pa-focus sa Ginoo? Grace. Grace. So, dako gikalainan. Ang doctrine sa Ginoo, focusing on grace. Ang doctrine sa mga strange, mga kaigsunan, kanandi tinuod, focusing on meats. So, ayaw mong pailad, ana. Next, second to the last. Muna ni inyong gipaabot. Remember them which have the rule over you. If you want to be successful, remember, do you have a pastor? Remember. So, sumay angay numduman, pastor. Pili ang edad. Mga simple. Kanusa siya na tao. Unsa iyang favorite color. Mga ginagmay ba? Remember. Kay makalimot kag nanay kay pastor kung wa ka kay bawg kanang unsay mga ganahan sa imong pastor. Ingon na ba? Ginagmay na siya pero it will help you remember that you have a pastor. Kano sa iyang anniversary, di ba? Okay, i-recite nyo, be. Kano sa ang, unaw na to, birthday sa inyong pastor? Kano sa to? July 13. 19? 1970. Oh, at least kay bao mo ba? Di ba? Kano sa iyahang wedding anniversary? Ha? December 18. Usa tuiga? 2001. Mo tong mga exciting moments sa kinabuhi na mo. Kaya pa mo ba ka na mga importante nga mga kuwan? Pero maglibog yun mo, abot na sa mga favorite. O say, favorite food sa inyong pastor? Dili, fruit, food. Ha? Dagan ko ganahan, pero maglisod kong sulti, unsa akong favorite. Maglibog ko, unsa akong favorite food. Dagan ko ganahan. Kanang di ko kabalibad ba? Oh. Pero unsa man nga sa iyo na ni ilimnon nga di kabalibaran ni pastor. Kape. Mo offer gyud kag soft drink balibaran. Tubig sinukod among tubig. Kape, way sukod. Way sukod sa kape. You need to know. Di ba no? Unsay blood type ni pastor?
Ha? Kay madisgrasya ganyan yung pastor niya, kaman. Pataka mong painom og dugo. Osay blood type? A+. Osay blood type ni Eunice? O. Osay blood type ni Timothy? OA. Nasagol man. OA. You need to know. Small details ba? Pero unsa man gyud ang makapalipay sa inyong pastor? Unsay ganahan sa inyong pastor gyud, ganahan. Gadgets, electronics, kana. Uy, cars. Ganahan ko cars. Mo na nga mabuang yun mo, maghatag mo regalo nako, mabuang sa mo. Pero unsa gyud makapalipay sa inyong pastor? Ha? Unsay makapalipay sa inyong pastor? Sige, isa kamot. Exam man ni para makahibaw gyud mo namoy pastor. Unsay makapalipay, Ma'am Vanessa? Bear fruits. Bear fruits. Correct. Unsa pa? Na? Way labot ang asawa kay bawo gini siya tanan unsay makapalipay nako kay mao na ako gisulti niya pirmi nga guulan yun ako simbano kay ngano ingon ani. Kay bawo na siya unsay makapalipay nako. Ha? Another. Part na siya, part. Usa na lang. Orphanage. That is part. Usa ito? Mahimong successful ang mga members. Nga mahimo mong pasundayag ni Christ. Nga mudagan na gyud ang Agak Rescue. Discipleship and resources should go together. You may have your own business, but let's do something together to rescue the children. Maog yun na'y pinaka makalipay nako. So if you know that you have a pastor and you want to honor your pastor nga malipay siya, diha malipay gyud ko. Muna karon sa inyong paminaw, nagmalipayon inyong pastor o wala? Basahon na to ang text. Hebrews 13:7. Ingon sa Bible, remember them which have the rule over you, who have spoken unto you the word of God, whose faith follow, considering the end of their conversation. Ang pagtuo sa inyong pastor nga makaagak ta og mga kabataan, mga kaigsunan, and limitless. We can help those children on the street. We can educate them. We can help poor families. That is my faith. But I cannot do it alone because God gave it to the church. It is our mission. Then the Bible tells you that you need to follow if you want to be successful in life. Follow the faith of your pastor. Amen. And you need to consider the end of his conversation. Pila na kabuk na istorya nako nga ingon ani buhata, kamo mga young people pagbantay mo. Dagan, if you are not going to consider that, you cannot reach the point of being part of his mission. Kay ipalikay man kasi yawa. Kay di gusto ang yawa malipay ang Ginoo nato. Mo na gitagaan mong pastor, importante kay pastor because to direct you unsay angay natong buhaton to please God as a church. Amen? Mo na consider good. Consider. We have businesses? Yes. Why? There's a reason. Not to have money.
but to have connections, people. We need to connect to them so that we could give them the gospel. Kanang kwarta, normal na manood, magina. So you don't need to run after money. Musod na ng kwarta, kaya ginoray mo alawa na, siya mo sira, siya mo abli. Ang importante na connect ka sa tao. So that you could disciple them and we could create a network who helps children. O ganay akong kalipay. And you know what? Dili na siya sa Pilipinas lang pwede i-apply. Kaya ang kalisod sa mga bata is international. Amen? We already have connections to other countries. So kani nga concept nga buhaton na to diri, it could be applied anywhere. It could be applied. Sistema man siya, pwede siya kopyahon, dadon na to dito sa laing nasod. Pwede kayo. But kung di ta makasinabot ani dinhi pa lang, how can we bring it anywhere? Di ba? Pwede na ta matug Thailand. Kung ready na ta, pwede na ta matug dito. No, may kapaabot, hagbay ra. O di ba? Amerika, natay kantuan dito. Nga dili ta mangayo og tabang ba? We are going to bring ministry to them. Children ministry. But you need to understand the system. So, consider the end of the conversation of your pastor. Remember him. Amen? Muna nga inig, padung ni mo sa trabaho, di man yun mo, igiingon ni pastor na ko, remember me. Remember your pastor. Kaya bang naaka about to make decision o niya, dili na in tune bitaw sa lakaw? Ayaw. Remind yourself. Time is running out. Remember your pastor. Lastly, obey and submit to them that have the rule over you. Obey! Kung di ka kahinumdum, obey! Di ka madaghinay, ha? Hebrews 13:17. Nganong kinahanglan magkamu-obey sa imong pastor? Iyos Bible, obey them that have the rule over you and submit yourselves, for they watch for your souls. You need to obey and submit. For they watch for your souls, as they that must give account, that they may do it with joy and not with grief, for that is unprofitable for you. Makadaot nimo ang pagsupak-supak sa pastor. Makadaot nimo. Kay ang pagtuman nimo mga kaigsuonan sa pastor, mao nay blessing. Kay kung mahimo na gani kang kasakit sa pastor, ang Bible na ningon na, di na ko mohimo og gamit og lain nga word, atong gamiton ang pulong sa Ginoo mga kaigsuonan. Kung nahimo na gani ka nga kasakit, na dili na joy, apan grief na, ingon sa Bible, for that is unprofitable for you. Bisag kung saan pa'y buhaton nimo, di jud ka magbalang puso. You will never succeed. Because the reason why naa ka diha karon, the reason why nahimo kang part sa Lighthouse Bible Baptist Church, because God have chosen you to work with your pastor. We have a mission. Natay responsibility gihatag sa Ginoo. And we need to keep on. We need to keep on. We need to move forward. So, kinala, nakasabot ka. Kaya remember man mo. And now, you obey and submit. That's how to make your life successful. Kinsa ng instruction? Gikan sa Ginoo. Unsay gamiton nimo to be able to do all of this? Love. Love.
Kung kana nga love, ato na isgutan, balik karong hapon. Love, gugma to isgutan karong hapon, ganahan mo? Gugma. Amen? Mutagad ka sa strangers, nindot kayo mo pagtagad. Atong i-review be, para di mo makalimot. Biblical instructions to a successful life. Na, unsay una? Do not forget. Be not forgetful to entertain strangers. Ngano ka? Ngano gani? Kay basin? Ang angels? Basin ang mga strangers? Are angels. Number 2. Remember them that are in bonds and adversity. O saan ang in bonds? Mga deprived person. So, daghan kay mga deprived. Nasa sud sa prisuhan o nasa gawas sa prisuhan nga literal. Naami pinirisos gawas, uy. Number 3. Honor your marriage. Honor your marriage. Unya, mga young people, wa pa man sila ani, o siya angay buhaton. Bahala na ng wedding, gamay na gasto. Kaya ang inyong preparahan, ang marriage. Di na basta-basta. Grabe. Alright? Number 4. Importante na. Let your conversation be without covetousness. It will destroy your life kay maningkamot kag abot bisag di nimo kaya. It will destroy you. Number 5. Do not be carried about with diverse and strange doctrine. Ay padaan na. Unya unsa ilhanan sa strange doctrine? Focusing on the flesh. Ang right doctrine? Focusing on spirit. So, grace and meat. Mao na imong bantayan. Number 6. Remember them which have the rule over you. Kinsa na siya? Pastor. So, nagkakainumduman. Ayaw kalimot nga naa kay pastor. Daghan mga gitudlo sa imo ha. Pagtuo sa inyong pastor, inyo nang hinumduman, kay mo na makapalipay yun. And lastly, gitapos ginato diha, obey and submit to them that have the rule over you. And that is your pastor. Submit. Obey. Sometimes you cannot understand, of course, because your pastor is focusing on spiritual and you are focusing on physical. How can we understand each other? Di ba? So para magkasinabot ta, you focus on spiritual side. Para magkasinabot ta, yan indot ang dagan sa ato ang relasyon. Then we will become successful. Every one of us will become joyful. Alright? Every head bow, every eye closed. Heavenly Father, we thank you and we praise you, Lord, for this morning. Thank you for giving us instruction to become successful in our life. Thank you, dear God, for the Bible. Nga naagyon makita na mo, Lord, nga gusto ka mulihok sa among kinabuhi. Gusto ka nga mabuhat na mo ang imong kabubuton. And there are 7 things that we heard this morning. Help us, O God, through the guidance of the Holy Spirit. Help us that we could do this for your glory. Allow us, O Lord, to be reminded always pinaagi sa Balag Espiritu. And to do it, O God, so that we will not forget it. Kay kung unsa among mahibaw-an, masamtan, kung di na mo buhaton, makalimtan na namo sa unahan. So tuguti, Lord, nga ikaw, mao'y mag-remind and help us also nga dili may magpagahi sa among kasing-kasing, sa among hunahuna. Tuguti, Lord, nga dili na mo tugutan ang yawa nga magduwa-duwa sa among hunahuna. And I pray, dear God, that in this invitation, may you please bless each and every one to come and to surrender their lives to you, O God, and to ask you
to help them to fulfill kung unsa ilang na sabtan o agay nilang buhaton, Lord. Para sa imong himaya, among gitugyan kanimo kining invitation in Jesus' name.